Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, sa oras na ito, sa araw na ito, sa araw ng Jumaa na kung saan nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adan at Eva, at dito rin ay kanyang pinasok sa paraiso at dito rin ay kanyang inilabas. At sa araw na ito, ang pinakamabiyayang araw na ito, araw ng Jumaa, ay nagbibigay ang bawat Muslim ng payo sa kanilang mga kapatid upang nang sa gayon ay tumibay ang kanilang mga pananampalataya. Sa oras na ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay talakayin natin ang isang bagay na kung saan ito ay kinatatakutan ng mga walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga kuffar, ng mga musyrikun, na hindi naniniwala at nagtatambal o sumasamba ng iba pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kanilang pinaniniwalaan na kapag dumating sa kanila ang bagay na ito, ay puro kapighatian, kalungkutan at kamalasan ang dala na ito. Ngunit sa ating mga mananampalatayang Muslim, hindi nagkulang ang Islam, hindi nagkulang ang mensahe ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa bagay na ito. Kaya kapag itong bagay na ito ay dumating sa ating mga Muslim, ay alam natin ng eksakto kung ano ang mangyayari sa tao na iyon na dinatnan ng bagay na ito. At anong bagay na ito, mga minamahal kong kapatid na ating tinutukoy? Ito ay ang kamatayan. Mga minamahal kong kapatid, ang kamatayan ay isa sa mga bagay na kung saan pinaparami ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapayo niya sa kanyang mga alipin. Isa ito sa mga bagay na kung saan pinaparami niya yung pagpapaalala dito upang lumakas ang kanilang iman at maalala yung kabilang buhay. At inutusan rin niya tayo na paramihin natin ang pag-aalala sa kamatayan. Kanyang sinabi, "Akthiru min dhikri hadimal laddat." Paramihin ninyo yung pag-aalala sa hadimal laddat. Ano yung hadim? Yung mapanira ng mga kasiyahan. At yun ang kamatayan. Yun yung sinabi sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng may buhay at lahat ng may kaluluwa dito sa dunya o sa ibabaw ng mundo ay makakaranas ng tinatawag na kamatayan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan o makakatikim ng kamatayan. At lahat ng may buhay o nabubuhay na bagay dito sa ibabaw ng mundo ay mawawala sa huring araw, sa araw ng pag-uukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Kullu man 'alayha fan." Lahat ng nandito ay mawawala. Lahat ng bagay may katapos. At ang kamatayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay tinawag din na sakit. Kagaya na lamang ng inilirawan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na kanyang sinabi na ang habbatus sauda at ang asal o yung honey at ang black seed ay gamot sa lahat ng karamdaman, maliban na lamang doon sa sakit ng kamatayan. Kaya naman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Kalla idha balagatit taraqi wa qila man raq." At kapag ang kaluluwa ay aabot na sa may lalamunan, ay sa pagsasalarawan ng ating mga scholar, sa may malapit sa lalamunan, sasabihin ng mga tao, sino ang makapaggagamot sa kanya? Ang kamatayan ay walang sino mang makakapigil dito. Kahit na ang tao na may sakit ay dadalhin sa pinakamagaling na doktor, pinakamahusay na doktor sa buong mundo, kung araw niya na at oras na ng pagkamatay niya ay babawian siya ng buhay, sigurado. Kaya't ang mga kuffar, ang mga walang pananampalataya, tinatakbuhan nila ang kamatayan na ito. Ngunit sinabi na sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum."
Sabihin mo sa kanila na yung maut o yung kamatayan na kanilang tinatakbuhan ay siguradong makakasalubong nila. Walang makakatakas sa kamatayan na ito. Kahit na magtago pa ang isang tao sa isang buruj, sa isang tower na protektado at napakatibay, na walang mapapasukan dito, sigurado si Malakul Maut makakapasok doon at kukunin yung kanyang buhay. Kaya't nararapat sa ating mga Muslim na habang nabubuhay pa tayo, ay gumawa lamang tayo ng pawang kabutihan at ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at lumayo tayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Sapagkat kapag dumating na sa atin ang bagay na ito, sigurado, walang kayamanan, walang anak, walang nanay, walang tatay, walang kamag-anak na makakatulong sa atin doon sa libingan. Sapagkat tayo ay mag-iisa doon at walang sasama sa atin. Nakakalungkot man isipin na kahit ang pinakamamahal nating anak, ang pinakamamahal nating asawa, ang pinakamamahal nating magulang, kapag tayo ay namatay, hindi tayo kayang samahan sa libingan. Ang tanging sasama lamang sa atin sa libingan ay ang ating mga gawain. Kaya't ito, yung pagkakaroon ng relihiyon, yung pagsunod sa tamang relihiyon, ito ay isang way upang makakuha tayo ng mga gantimpala at yun ang sumama sa atin sa ating libingan. Mga minamahal kong kapatid. Katotohanan na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Katotohanan na ang qabar o ang libingan ay ang pinakaunang tahanan ng akhirah. Sapagkat ang isang tao kapag inilibing na siya, doon mag-uumpisa o doon ang unang yugto patungong kabilang buhay. Hanggat hindi pa hinihipan ang trompeta. Doon mag-uumpisa ang first stage ng pagpunta natin sa akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysara min. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang tao ay namatay at pumasa siya doon sa kanyang libingan, katotohanan na kung ano man yung pagkatapos ng nasa libingan na iyon, ibig sabihin yung buhay sa kabilang buhay ay mas magaan para sa kanya. Ngunit, wa illam yanjamin fama ba'dahu ashadda min. At kung hindi siya makapasa doon, yung buhay na pagkatapos doon sa libingan ay mas matindi pa kaysa doon. Ibig sabihin, kung puro kasaganahan ang sasapitin ng isang alipin doon sa libingan, paano pa kaya sa kabilang buhay? Kung puro kasamaan naman, puro parusa ang sasapitin ng isang alipin sa kanyang libingan, paano pa kaya sa kabilang buhay? Mga kapatid, kaya isa sa hikmah o isa sa wisdom ng paglibing ng maaga o ng mas mabilis sa Islam, ito ay para makuha ng isang namatay na tao yung kanyang reward. At kapag nailibing na siya, kung mabuti man ang kanyang mga ginawa, lahat ng reward ay darating sa kanya. Kanyang sasabihin, O Panginoon, itayo mo na ang araw ng paghuhukom sapagkat alam niya na, nakikita niya na yung kanyang patutunguhan. Ngunit, kung kabaliktaran naman dito, ay sasabihin niya na sana hindi pa tumayo ang araw ng paghuhukom. Sapagkat sa libingan pa lamang ay pinaparusahan na siya. Kaya't alam niya na kung ano yung kanyang patutunguhan sa huling sandali.